Magandang araw mga kaibigan. Tunghayan natin ang isang kwento ng pag-ibig ni na Silvia at Roberto. Ang kwento na siyang bubuo sa bawat araw natin. Ating tunghayan ang ikalawang kabanata ng ating kwentong pinamagatang Nabighaning Puso. Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Pagdating sa inuupahang apartment ay binabalang ni Silvia ang mga gamit niya sa sopa. Saka nagmamadaling lumabas uli. Sa ikalawang palapag ang inuupahan niya, gusto niyang kausapin si Mang Kaloy. Nang ipasok niya ang kotse ay ito ang nagbukas ng gate. Marami siyang gustong itanong sa caretaker. Naabutan niyang nagtitrim ng Bermuda grass si Mang Kaloy. Mang Kaloy, lumingon si Mang Kaloy saka mabilis na tumayo. O Silvia, may kailangan ka ba? May problema ba sa apartment mo? Wala ho, may itatanong lang ho ako. Ano yun? Basta wag lang mahina ako roon. Nakangiting biro ng matanda. Tumawa rin siya. Likas na pala biro ito. Yun hong may-ari ng apartment, Roberto Monteverde ang pangalan, di ho ba? Oo, si Roberto nga. Bakit? Namit ko ho siya kanina sa academy. Talaga? Tumango siya. Estudyante ko ho sa music ang pamangkin niyang si Alma. Kasama ni Alma yung kambal. Sina Dina at Donna. Yung Alma, anak ng pinsang buo niya nakatiwala sa farm nila. Oho, bahagyang ikiniling nito ang ulo. Anong problema? Bigla siyang inalihan ng hiya. Baka kung ano ang isipin nito. Wala ho, gusto ko lang sabihin sa inyo na namit ko na ang boss ninyo. Malawak ang pagkakangiti nito. Seryoso si Roberto, pero mabait yun at gwapo. Nag-init ang mga pisngi niya. Nahalata kaya ito na interesado siya kay Roberto. Yung mga anak ho niya, mga bibo. Oo, sila ang buhay ni Roberto. Nasaan ho ang asawa niya, yung mami ng mga bata? Hindi agad ito sumagot. Wari ay nag-iisip ito. Lalo siyang nahiya sa naging aktwasyon nito. Nako, pasensya na kayo, Mang Kaloy. Pakialamero akong masyado. Huminga ito ng malalim. Ayaw ni Roberto na pag-usapan ang tungkol sa buhay niya, ng pamilya niya. Pero dahil siya ang pinakaprominenteng tao rito sa Santa Monica, hindi may iwasan na hindi siya mapag-usapan. Humugot uli ito ng malalim na hining bago nagsalita. Ang masasabi ko lang, hiwalay na siya. Sa asawa, hindi ko alam ang punot dulo, pero sa pagkakaalam ko, hindi si Roberto ang dahilan kung bakit sila naghiwalay na mag-asawa. 3 buwan pa lang ang kambal nang umuwi sila rito sa Santa Monica mula sa Cavite. Hindi na niya kasama ang mag-ina ng mga bata. Ibinenta niya ang realty company niya at dito nagtayo ng negosyo at nag-manage ng farm nila. Yung iba pang detalye, hindi ko na alam. Basta ang alam ko, naging masalimuot ang buhay may asawa ni Roberto. Napatango siya. Hindi na siya dapat nag-usisa. Kung bakit kasi hindi niya napigilan ang sarili. Super excited siya na malaman ang mga bagay-bagay tungkol kay Roberto. Nakakahiya tuloy kay Mang Kaloy. Ganon ho ba? Pasensya na kayo, Mang Kaloy. Hindi ko naman intensyon na halukayin ang tungkol sa buhay ng amo ninyo. Gusto ko lang talagang masabi sa inyo na namit ko na siya. Walang problema yon. Tumalikod na siya, aakyat na ho ako. Silvia, tumingin siya. Pwede ka naman makipag-kaibigan kay Roberto, kung okay lang sa'yo. Ho, matagal ko nang kilala si Roberto. Bata pa lang siya, sa mga magulang na niya ako nagtatrabaho. Matagal na rin siyang malungkot. Palagay ko'y kailangan ng magbago ang takbo ng buhay niya. Mukhang na-misinterpret nga siya ni Mang Kaloy kung bakit naman kasi hindi niya napigilang mag-urirat dito. Kung sa bagay, alam naman siguro ni Mang Kaloy na friendly siya. Kahit 2 linggo pa lang siya sa Monteverde apartment, halos lahat ng tenants doon ay kakilala na niya. Nang umattend siya noong linggo ng misa, ay kasabay pa niya ang kapitbahay niyang mag-asawa na may 4 na anak.
Nung isang araw naman ay naimbitahan siyang mag-dinner ng isang tenant na byuda. Mismong si Mang Kaloy, palagi niyang nakakakwentuhan. Nagsalita uli si Mang Kaloy nang hindi siya sumagot. Mukhang ayaw mo yata. Wari ay tantya niya ang kanyang mood. Hindi naman ho sa ganon, kaya lang po, mukha kasing hindi masyadong approachable si Mr. Monteverde. Hindi, kayang-kaya mo siya. Ang gaya mo ang kailangan niya. Ho, ang ibig kong sabihin yung kaibigang makakapagpatawa sa kanya. Magmula kasi nung bumalik dito si Roberto kasama ang kambal na anak, hindi ko pa uli siya nakitang tumawa. Ngumingiti minsan pero hindi tumatawa. Ninitian lang niya si Mang Kaloy. Sige ho, mauna na ako, magluluto pa ho ako. Biyernes, araw uli ng choir rehearsal. Hindi maintindihan ni Sylvie ang sarili, pero parang gusto niyang naroon uli si Nadina at Donna. Hindi niya napigilan ang sariling tanungin si Alma pagkatapos nilang mag-ensayo. Nasaan yung kambal mong pinsan? Sinundo na po ni Uncle Roberto kanina pagkatapos ng klase nila. Bumalik na po kasi si Manang Talia, yung nag-aalaga sa mga bata magmula noong babies pa sila. Ah, ganun ba? Marami pa sana siyang gustong itanong kung saan nakatira ang mga ito, kung anong klaseng daddy at uncle si Roberto Monteverde, at kung ano-ano pa. Pinigilan lang niya ang kanyang sarili. It was not right to ask silly questions. Pero naiinis na siya sa kanyang sarili. Magmula nang makilala niya si Roberto Monteverde, hindi na nawala ang imahe nito sa isip niya. That was exactly 1 week ago. Ilang beses na niyang pinigilan ang sarili na pumunta sa elementary department para makita ang kambal na si Nadine at Donna. Ano naman ang dahilan niyon? She really thought something exciting was going to happen to her in Santa Monica. Pero nagkamali yata siya ng akala. Nang huli silang magkausap ni Mang Kaloy, hindi na ito nagbanggit ng anumang bagay tungkol kay Roberto at nahiya na rin siyang mag-usisa. Iisipin na lang niya na nagkakrush siya rito gaya ng pagkakaroon niya ng crush kay Kevin Costner. Mayroon pa naman sigurong ibang lalaki sa Santa Monica na makaka-attract sa kanya. In the first place, hindi naman siya nagmamadaling magkaroon ng love life. Yes, it was one of her plans to fall in love but not so soon. Ang dapat niyang pagtuunan ng pansin ay ang pagtuturo ng musika sa mga estudyante at may panalo ang choir na binuo niya para sa District Choir Singing Contest sa December. Dahil sa 1 linggo pa niya balak umuwi sa Cavite para dalawin ang kanyang pamilya, naisipan niyang mag-ikot-ikot sa bayan ng Santa Monica pagkatapos magsimba. She had a beautiful family back in Cavite, kaya nga nung una ay nag-alangan siyang lumipat sa probinsya. Pero alam niyang mas madali siyang makakalimot sa trauma na sinapit niya sa pagtuturo sa Cavite kung doon muna siya maninirahan sa probinsya. Ang ate niya ay maagang nag-asawa, 3 na ang anak nito. Namiss na nga niya ang mga pamangkin niya na palaging nasa kanila kapag weekends. Ang bunsong kapatid niyang si Mike, namiss na rin niya ang kakulitan. 3rd year college na ito. Gamit ang Kia Pride na pinagluma ang kotse ng daddy niya, ay pinadala nito sa kanya sa Santa Monica. Nalugad niya ang maliit na bayan. Napakasimple at tahimik niyon kumpara sa Cavite. Sa Imus ang bahay nila. Ngayong medyo nakapag-adjust na siya sa Santa Monica, naisip niya mas masarap manirahan sa tahimik na bayan gaya niyon kaysa magulong syudad. Total ay may balak mag-invest ang mami at daddy niya. Sasuggest niyang sa Santa Monica na lang bumili ng property para doon na mag-settle ang mga ito kapag na-retiro na ang daddy niya sa trabaho bilang bank manager. Nang makaramdam siya ng gutom ay nagpasya siyang pumasok sa isang restaurant. Ipinarada niya ang kanyang kotse sa tabi na nag-iisang sasakyang naroon. Itim na Nissan pickup iyon. Payak ang kainan pero malinis. Hindi air-condition iyon pero well-ventilated. Marami-rami rin ang parokyano. Palibhasa ay lunchtime. She eventually thought of franchising a Jollibee or McDonald's in Santa Monica if she had enough money. Tingin naman niya ay maraming nakakaangat sa buhay sa bayang iyon
kaya tiyak nakikita ang sikat na kainan doon. Narinig niya sa mga estudyante na lumuluwas pa ang mga ito sa kabilang bayan kung saan may SM City para kumain sa McDonald's o Jollibee. Bakit kaya hindi naisipan ni Roberto na mag-franchise ng sikat na food chain store? Napangiti na naman siya. Dumiretso siya sa counter dahil sa self-service ang system. Inihaw na pusit, kanin at coke ang inorder niya. Binigyan siya ng free soap ng service crew. Naghahanap na siya ng bakanting mesa nang marinig niya ang pamilyar na boses ng dalawang bata. "Miss Sylvia," sabi ng kambal. Napamaang siya. Kasama ng mga ito si Roberto. Bigla ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Bago pa siya makahuma ay nakalapit na sa kanya ang kambal. "Doon na po kayo umupo sa table namin," anong isang kambal. "Oo nga po," segunda ng isa pa. Hindi malaman ni Sylvia kung sino si Donna at kung sino si Dina sa dalawa. Parehong naka-t-shirt na puti ang mga ito at maong shorts. Pero nang makita niya ang magkaibang kulay ng tsinelas ng mga ito, nalaman na niya kung sino si Dina at kung sino si Donna. Napabalik ang atensyon niya sa nakaupong si Roberto. Mas lumakas ang kabog ng dibdib niya na magtama ang mga mata nila. He was still the serious man she first met. Inimbitahan siya ng kambal. Okay naman kaya iyon sa ama ng mga ito? Hinawakan ni Donna ang kamay niya na may hawak na tray. "Miss Sylvia, halika na po. Hindi ba nakakahiya sa daddy ninyo? Saka tapos na yata kayong kumain." Si Dina ang sumagot, "Hindi pa po kami tapos kumain." Nakahila na rin ito sa kamay niya. "Halika na po." Wala na siyang nagawa kundi sumunod sa dalawa. Sa malas, parang bibigay ang mga nanginginig niyang tuhod at parang mabibitiwan niya ang hawak na tray habang papalapit sa mesang okupado ng mag-ama. Mataman ang pagkakatingin sa kanya ni Roberto, yung parang nanunukat. She smiled at him. Hindi niya alam kung maganda ba ang pagkakangiti niya o mukha yung ngiwi. Basta ang alam niya, tila nagririgo doon ang kanyang puso na ayaw naman sana ning mangyari sa mga sandaling iyon. She wanted to be calm but she could hardly control her hands from shaking. "Dad, si Miss Sylvia," sabi ni Donna. "Share siya sa table natin." Napalunok siya. "Hi, Mr. Monteverde. Can I share the table with you?" Ibinaba niya ang tray dahil baka bumagsak iyon. Bagya itong tumango. Tama ba ang napansin niya? Nakakunot ang noon nito. Parang gusto niyang damputin uli ang tray ng pagkain sa nakitang disgusto sa mga mata ni Roberto sa paglapit niya sa mesa ng mga ito. Pero hindi na niya nagawa iyon dahil na hinila na siya sa kamay ng dalawang bata at pinaupo sa tabi ni Roberto. Saka sabay na bumalik sa kanya-kanyang upuan ng kambal. "Finish your foods, kids," sabi ni Roberto sa kambal. "Yes, Daddy." Halos sabay na sagot ng dalawa. Pagkatapos ay sabay ring sumubo. Ang baritonong boses ni Roberto ang tila nagpabalik sa bahagyang nawalang huwisyo ni Sylvia. Hindi pa nangangalahati ni Donna at Dina ang tigisang hita ng manok na nasa plato ng mga ito. Nang sulyapan niya si Roberto, ay nakita niyang adobo at pritong tilapia ang kinakain nito. "Bakit hindi ka pa kumakain?" biglang tanong nito nang ibaling ang tingin sa kanya. Nahuli pa nitong nakatingin siya rito. Hiniwa niya ang malaking pusit. Sumubo siya ng kapiraso at kaunting kanin. Sinundan agad niya iyon ng pagsipsip ng coke sa straw dahil pakiramdam niya ay may bara ang kanyang lalamunan dahil sa nerbiyos. Hindi na niya kayang itanggi ang kanyang sarili, ang atraksyong nararamdaman niya para kay Roberto. Kahit tingin niya, hindi man lang tumayo ang balahibo nito sa kanya. Hayon nga at dead mom siya rito. Tuloy-tuloy ang pagsubo nito. Tingin niya ay aral na aral ang mga bata na huwag magsalita habang kumakain. Concentrated din ang mga ito sa pagsubo. "Miss Sylvia, pagkatapos mo rito, saan ka pupunta?" tanong sa kanya ni Dina. "Kumakain na ng dessert na minatamis at makapuno ang mga ito." "Sa parlor," sagot niya. "Tapos uuwi na ako." Nanlaki ang mga mata ng mga bata. Si Donna ang muling nagsalita. "Talaga, pupunta rin kami ron. Sabay na po tayo." Napasulyap siya kay Roberto.
Hindi nakakunot ang noon nito sa pagkakataong iyon, pero blanko ang ekspresyon nito. Ibinaling niya ang atensyon sa dalawang bata. Baka ibang parlor ang pupuntahan ninyo. Sa enchanting parlor kasi ako pupunta. Yung naisip niyang sabihin. Doon din po ang punta namin, sabay na sagot ng kambal. Doon po kami lagi nagpapatrim ng buhok. Dugtong ni Donna. Napasulyap uli siya kay Roberto. Sa pagkakataong yun, nakakunot na ang noo nito. Wari ay hindi nito nagugustuhan ang sinasabi ng kambal. Napahiya siya sa kanyang sarili. Dahil crush niya ito, sa lahat ng ayaw nito ay yung feeling na unwanted siya. May dala akong kotse at saka may dadaanan pa nga pala ako bago pumunta sa parlor. Sayang, akala ko makakasabay ka na namin ni Dina magpa-parlor. Malungkot na sabi ni Donna. Tumayo na si Roberto. Anong diferensya kung hindi niyo siya makakasabay? Nakakunot ang noong tanong ni Roberto sa kambal bago siya nilingon. Nakakross ang dalawang braso nito sa dibdib na para bang gusto ng pagalitan ang mga anak. Pasensya ka na sa mga anak ko, Miss Sylvia. Wala yan, Mr. Monteverde. Let's go kids, at ani nito sa mga anak. Sabay na tumayo ang kambal. Bye, Miss Sylvia, paalam ni Dina. Hope to see you soon again, dugtong na tanong ni Donna. Napabuntong hininga si Sylvia na makalabas ang mag-aama sa pinto ng restaurant. Maya-maya ay lumabas na rin siya. Sa halip na magtungo agad sa parlor, minabuti niyang bumalik na lang muna sa apartment. Ayaw kasi niyang maabutan doon ang mag-aama. Magpapalipas muna siya ng oras sa apartment. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay mabigat ang dugo nito sa kanya. Nang ipasok niya ang kotse sa gate ay nakita niya si Mang Kaloy na nag-aayos ng mga hilera ng paso ng halaman sa driveway. Binati agad siya nito nang bumaba siya sa kotse. Maaga pa, napauwi ka agad. Akala ko'y maghapon ka maglalamyarda, sabi ng matanda. Gusto sana niyang ikiwento rito na nakita niya si Roberto at ang mga anak nito at nagkasabay pang mag-lunch pero pinigil niya ang sarili. Gusto ko ho munang mag-siesta. Bigla akong inantok pagkatapos kong mag-lunch. Kapag sinipag ho ako mamaya pagkatapos ko, saka na lang uli ako lalabas. Ganun ba? Hayaan mo't mawiwili ka rin dito sa Santa Monica kapag marami ka ng kaibigan. Minsan isasama kita sa Monteverde Farm para mag-enjoy ka. Doon ho ba nakatira sina Roberto? Ngumiti ito, may bahay rin sila rito sa bayan, pero mas madalas na doon sila naglalagi sa farm. Yung mansion sa dulo ng kabilang kalye, kanila iyon, pero ibinebenta na rin niya iyon kasi wala ngang nakatira. Nadaanan na niya ang malaking bahay na iyon. Napakayaman nga pala ni Roberto Monteverde, pero mukhang hindi ito masaya. Pero bakit naman hindi ito magiging masaya? Kung wala man itong asawa, kaya nitong kumuha kahit ilang babae. Bago pa kung ano ang maitanong niya kay Mang Kaloy, tungkol kay Roberto, minabuti niyang ibahin na ang usapan. Mang Kaloy, yun nga ho palang sinabi ko sa inyo na ceiling sa kusina ng unit ko. Tumulo uli kagabi. Yun ho yung sinabi ninyo na ni-repair bago ako lumipat. Pa-check na lang ho sa maintenance. Hindi naman masyadong malakas ang tulo, kaya lang, baka lumala kapag hindi agad na check. Ganun ba? Naku mismong si Roberto ang kumumpuni nun. Noon kasing sinabi ni Perla na lilipat ka na, walang available na tao kaya kami ni Roberto ang nagpintura at nag-ayos ng mga sira-sira sa unit mo. Si Aling Pearl ang kakilala ng mami niya na nag-repair sa kanya sa lugar na iyon na may kilala kay Mang Kaloy. Ang isiping ito pala mismo ang nag-ayos ng unit niya ay may kung anong kakaibang pakiramdam na idinulot sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung may available na ho nagagawa, pakipacheck na lang ho. Sige, ako na ang bahala. Bukas na bukas ipapaayos ko yan. Nagtuloy na siya sa kanyang apartment. Pagkatapos tumawag sa bahay nila sa Cavite at kausapin ng mga magulang at kapatid na si Mike ay saglit na tumugtog siya ng gitara. Kapag nalulungkot siya, pagigitara ang hinaharap niya. Pagkatapos ay sinasabayan niya ng humming.
Namimiss din niya ang pagpapiano pero hindi naman niya pwedeng dalhin sa Santa Monica ang luma niyang piano sa Cavite. May organ naman sa eskwelahan na nagagamit niya sa oras ng kanilang klase. Halos kalahating oras din niyang kinakalabit ang kwardas ng gitara pero hindi pa rin nawala ang lungkot niya. Hindi niya maintindihan kung namimiss niya ang mga kaibigan sa Cavite, ang kanyang aso na si Brownie, ang kanyang mga magulang at mga kapatid, ang mga pamangkin niya, kwarto at lumang piano nila. Basta pakiramdam niya ay malungkot siya. Wala naman sapat na dahilan para malungkot siya. Naisip niya kapag umuwi siya sa linggo sa Cavite, dadalhin niya si Brownie pagbalik para naman may mapaglibangan siya sa pag-uwi sa bahay. Ipinasya niyang mahiga muna sa kama dahil pakiramdam niya ay nananakit ang ulo niya. Maya-maya ay nakatulog siya. At dito po natatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento.